Ibinunyag ng testigong dati nag-akusa ng irregularidad kay Quezon City Congressional Candidate Bong Suntay ang tunay na dahilan kung bakit niya nasangkot sa isyu ang kandidato. Ayon sa kanya, napilitan lamang siyang gawin ito dahil sa umano'y pananakot at panggigipit ng kampo ni QZ incumbent 4th District Representative Marvin Rillo, ang mahigpit na katunggali ngayon ni Suntay sa halalan. Si Sheena Torno magpabalita. Hindi na kinaya pang manahimik ng testigong minsang ginamit upang sirain si Attorney Bong Suntay na ngayon ay tumatakbo sa pagkakongresista sa ika-4 na distrito ng Quezon City. Bumaliktad si Kevin Roysing alias Angel na dating nag-akusa ng irregularidad at nagsulong pa ng diskwalifikasyon laban kay Suntay. Si alias Angel na binansagang vote-buying witness ang humarap at nagsiwalat sa maling ginagawa ni Suntay sa pamimili umano ng boto. Kwento niya, nagsimula ang lahat noong March 29 nang imbitahan siya ng kampo ni Rillo sa MC Rillo Building sa E. Rodriguez sa Quezon City sa paniniwalang may trabahong iaalok sa kanya bilang isang political host. Ngunit ang inaasang oportunidad ay nauwi sa umano'y pananakot. Sabi nila, kung kaya namin kasuhan si Maluchua ng 69 counts ng cyber libel, kaya din namin kasuhan yung kapatid mo. At kung hindi sila titigil, at hindi namin sila mapatahimik sa social media, kaya namin silang patahimikin. So doon po ako natakot. Kasi iba na po yung salitang patatahimikin. So syempre, ano po ba yung tatakbo sa isip ko? So pakiusap ko po sa kanila na, sige, since nandito na ako sa harapan nyo, wag nyo lang pong idama yung kapatid ko. Ginawa ko po yung mga bagay na yun para po isakripisyo yung sarili ko para sa gagawin nila sa kapatid ko po. Sinabi pa ni Roysing, dahil sa takot ay napilitan siyang makipagtulungan sa kampo ng mga Rillo, kapalit ng kanyang pagsunod sa paggawa ng mga video interview na scripted. Binayaran umano siya ng hanggang 100,000 pesos ng kampo ni Rillo. Kwento pa niya, hindi raw siya pinayagang umalis ng gusali hanggat hindi pa natatapos ang mga inihandang script para sa kanya. Itinuro niya si Atty. Jesus Falsis bilang umano'y utak sa paggawa ng mga kwento laban kay Suntay. Dagdag pa ni Roysing, edited umano mga ebidensyang ginamit sa reklamo sa Commission on Election kaugnay ng umano'y pamimili ng boto ni Suntay sa ilalim ng networking scheme na kanilang tinatawag na Ako at Walo. Hindi pa raw natapos ang paggagamit umano sa kanya ng kampo ni Rillo at paulit-ulit siyang binantaan na patatahimikin. Dahilan ko bakit itinago siya sa isang safe house na pagmamay-ari lang din ng isang opisyal ng Quezon City. Laging sinasabi po sa akin ni Atty. Falses na, Kevin, huwag ka nang babaliktad ha. Sabi niya, huwag ka nang babaliktad. Subukan mong kumanta sa mga Suntay. Kung hindi ka kayang ipapatay ng Suntay, ibahin mo ko. Kaya kitang ipahanap. Kaya kitang ipapatay. Yun po yung laging sinasabi niya sa akin paulit-ulit po. Upang hindi raw bumaliktad si Alice Angel, iba't ibang pangako pa raw ang inalok sa kanya, kabilang na raw ang pagpunta niya sa Hong Kong at Dubai, at maging ang pangarap niyang gender reassignment surgery. Pero dahil na rin daw sa takot niya sa posibleng mangyari sa buhay niya pagkatapos ng eleksyon, ay minabuti niyang tumakas sa safe house kung saan siya itinago ng ilang araw. Umabot daw kasi sa punto na plano ni Atty. Falsis na assassination ang datingan upang mapagbintangan si Atty. Suntay, bagay na hindi sinang-ayunan ni alias Angel. Kaya matapos siyang makatakas sa safe house ay agad siyang umuwi sa kanilang bahay sa kaparehong lungsod. Sinabi naman ni Atty. Spocky Farolan, abogado ni Suntay, mismo ang pamilya ni Roysing ang lumapit sa kanila upang isiwalat ang di umano'y planong paninira ng kampo ni Rillo. Kaya't nagdesisyon silang isalba si Alice Angel upang mailabas ang katotohanan. Naipasa na umano sa Commission on Election ng affidavit at video ni Roysing na pumapawalang bisa sa mga naunang alegasyon laban kay Atty. Suntay. Ayon pa kay Atty. Farolan, dumulog na rin sila sa Quezon City Police District Station 10 upang magpa-blotter kaugnay ng mga bantang natatanggap ng pamilya ni Roysing. Dagdag pa ng abogado ni Suntay, mahahalin tulad daw sa isang sindikato ang mga ginagawa ng kampo ni Rillo upang sirain si Atty. Suntay. Pagka 3 tao ang involved, as a syndicate na yan, syndicated na yan, large-scale illegal recruitment na yan. Paglagpas 3 yung biktima. So kung titingnan mo yung tao at yung network na involved, makikita kung tama ang aligasyon. Lumalabas na isa po talagang network. Ang network ng, ang tawag ko, network ng kasamaan. Kasi parang
may mga ganito ang ginagawa, may ganito ang ginagawa. Merong pera, may SOCMED, may role-playing pa. So parang everyone is in conspiracy and everyone seems to be in on it. May mga nabanggit pa nga po dun sa kanyang video na kahit na ibang mga opisyal ng lungsod ay involved. Kaya kung yung sa kasagutan mo na mukha bang may sindikato, maaring hindi nila tawaging sindikato, pero kung totoo po ito, lumalabas na kilos sindikato po. Anya, hindi dapat baliwalain ang mga ganitong pamamaraan upang sirain ng isang kandidato. Sa ngayon, isinasapidalda ng kampo ni Suntay ang mga legal na hakbang upang panagutin ang mga nasa likod dito. Samantala, bukas naman ang SMNI News sa kampo ni Rillo patungkol sa nasabing issue. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.